And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen, amen. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin, and welcome sa inyo pong pinakapaborito pong programa tuwing tanghali. This is the Baptist Lunch, and happy lunch sa lahat po ng mga kapatiran po natin na sumusubaybay po ngayon sa ating pong programa. And ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po muli ay nagkasama-sama sa oras po na ito, and it's good to be back once again dito po sa programa po na ito. Na-miss ko mag-Baptist lunch siya. Anyways, ay magandang tanghali po sa inyong lahat. At ako po ay nagagalak na ang bawat isa ay muli pong nagsama-sama, at sa lahat po ng kumakain sa inyong pong tahanan ay tuloy-tuloy lang po kayo sa inyong pagkain, at ang masasabi ko lamang po ay buti pa kayo kumakain na. Anyways, just enjoy your food, physical food, and of course, while you are enjoying your physical food, let's enjoy also our spiritual food. At ganoon din po sa lahat ng mga kapatiran po nating sumusubaybay sa North, South, East, and West Corner. Magandang tanghali po sa inyong lahat, and to all our international viewers ay a blessed day na lang sa inyo, dahil hindi ko alam kung anong oras, kung gabi or tanghali or umaga sa inyo. A blessed day. I hope that you all doing fine. And of course, since na tayo po ay nasa usapin, no? Nasa usapin po tayo ng ating pong Pastors Appreciation Month. To all the pastors that are listening right now, sa ating pong mga CBBC CSI family, no, at sa lahat ng mga missionaries, evangelists, and everything, ano po, magandang tanghali po sa inyong lahat. At shoutout sa kausap ni Sir Joshua ngayon, Sir Jorald, Sir Jao, ingat po kayo sa inyong pagbabiyahe, no? Shoutout sa inyo dyan, Sir Low. Yan, shoutout po sa inyo. Alright, at sa lahat po mga kapatid ng mga viewers po natin, magandang tanghali po. And of course, I just want to greet the Southeast family. Magandang tanghali po sa inyo. Alright, so ngayon mga kapatid, napakaganda ng ating usapin. And it's all about Pastors Appreciation Month. Alam niyo po, isa po sa mga napakagandang tandaan or pinakamagandang moment sa buhay po ng isang Kristiyano ay yung ma-appreciate niya yung ginagawa ng itinalagang tao ng Diyos para sa kanilang buhay. Alam niyo po mga kapatid, hindi po biro ito. Mamaya, meron po akong babasahin sa inyong talata. Just a short story about this men sa Bible, mga kapatid, na kung saan kung titingnan natin, nasa kanya na rin naman ang lahat ng kanyang inaasam-asam. But it is always a great privilege to appreciate something. Ba't kasi pinapasok nyo pa ito? Pa-English tuloy ako eh. you go out so that I cannot speak. No, I'm just kidding. Now, it is always a great privilege to have that kind of time in your life that you will appreciate something. Okay? That you will appreciate, or that you will appreciate someone rather in your life. Especially doon po sa isang taong na inilagay po sa inyo ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, hindi po biro, di ba? Para sa inyong mga anak, no, dapat ninyong matutunan ang salitang appreciation. Sapagkat minsan binibigay na lahat ng magulang ninyo ang lahat ng pangangailangan ninyo, malakas pa ang loob ninyo na kontrahin at labanan ang magulang. Alam niyo mga kapatid, ito lang kamakailan, hindi pala kahapon, as far as my observation is concerned, no? Kamakailan lang ako'y inoobserbahan ko po. I'm not perfect, no? I'm not perfect, mga kapatid. But as far as my observation is concerned, ito pong tinatawag na Gen Z ngayon, no? Yung mga generation zombies. Itong mga Gen Z na tinatawag. Kasi hindi sila yung millennials kami yung millennials medyo matino pa kami kumita. Etong mga Gen Z, mga kapatid, alam niyo ito yan, para lang to wake up Sir Alfonso Awera, magandang tanghali po sa inyo. Alam ko na medyo pasensya na nadistorbo ko ang iyong pagpapahinga ngayong tanghali. Okay, pasensya na po. Shout out daw, sabi ni Sir John. Okay. Alam niyo mga kapatid, no? Ito po yung trend to wake up the young people nowadays, no? Ito yung trend ngayon.
Parang ang mga kabataan ngayon, parang laging alam mo yung laging may palag. Yung salitang palag ay nasa inyo lagi. Parang pag pinagsabihan kayo, parang lagi kayong may palag lagi eh. Parang lagi kayo, sabi nga sa colloquial na pananalita, lagi kayong merong pang-rebat. Ang gagaling nyo sa rebuttals eh. Di ba? Yung mga ganyan, parang pag sinita kayo, pag sinabi kayong ganyan, parang laging kayong may palag. Pero alam nyo, bilang isang kabataan, ang pinaka dapat na itatak ninyo sa isip ninyo ay yung salitang appreciation. Alam nyo mga kapatid, isa po yan sa dapat na hindi matanggal sa buhay, not just only sa young people, but also in the life of every Christian nowadays. It should be, that word should be always in your mind and in your heart, and that is to appreciate someone. Alam nyo mga kapatid, lalo na po sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon na merong mga tao na ginagamit po sa buhay ko po. Kaya po ako anuman po, ito po, lagi ko po itong sinasabi, hindi po ako karapat-dapat, I'm not perfect, I'm not qualified, but I really thank God for those people na tumulong po sa akin, na para po ako ay makatungtong sa isang posisyon na hindi ko po inaasam-asam. Alam niyo po mga kapatid, there's always a people, okay? There is always someone behind your back na kung saan lagi kang ipupush, at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung isang tao po na yan na tinutukoy ko is none other than our pastor. No, alam niyo po, meron po akong, ito nakasanayan ko na lamang at ito po ang lagi kong pinapanalangin sa Panginoon. Of course, di man po lingid sa ating kaalaman na si Pastor Ray ay ang akin din pong tatay. But ito po ang lagi ko pong itinatanim sa aking isipan. Every time na ako po ay pupunta na dito sa church, dati nung magkasama pa kami sa bahay tatay ko. Pero pag every time, ito po ang sinisikap ko, that every time na nandito na po sa church, I always see to it na makikita ko po siya as the pastor. Alam niyo po kung bakit? Dahil isa po sa mga napakagandang pribileyo na makasama mo sa trabaho mo ang iyong pastor. At hindi lang basta makasama, kundi siya pa talaga yung nag-hands-on sa'yo, naggagabay sa'yo. Kaya nga mga kapatid, alam niyo po, isa sa mga pinaka-paborito ko pong kataga na binibitawan po sa atin ng ating mahal na pastor is yung kataga niya na dadalhin niya tayo sa pinakamataas na antas ng paglilingkod po natin sa Panginoon. Mga kapatid, hindi po biro yan. Ang ating mahal na pastor, I'm not saying this because I'm his son, but I'm saying this as also as nasasakupan ng ating mahal na pastor. Alam niyo po, hindi biro yan. I've been to many churches and I'm not putting them down. I'm not putting them to shame. I have no right to say those things. Pero mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil meron akong isang pastor na kung saan ang nasa kanyang kaisipan lang ay paano ka lalago. Alam niyo mga kapatid, hindi po biro ngayon. There are a lot of pastors nowadays. Again, mataas ang respeto ko po sa mga pastors, but sadly, binababa po nila ang panawagan ng Panginoon by just a small amount of money, by fame. But, alam niyo po mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon ng lubos. Dahil meron po akong isang pastor na kung saan wala po siyang ibang hangarin po sa aking pong buhay, kundi ako ay lumago. The same correction, same discipline, same principle ang tinuturo niya. Kung paano niya po tayo tinuturuan sa congregation ng prinsipyo, ng correction, ng rebuke, ng reproof, the same thing ang natatanggap ko, which is I love the most. Dahil mga kapatid, hindi tayo makakarating sa pinaka-peak ng ministry po natin hanggat hindi po natin na-appreciate ang ginagawa po sa atin ng ating mahal na pastor. Katulad na lang na nakalagay po dyan. Okay? Nakalagay po dyan sa inyo po mga screens po ngayon. Sabi po dyan, mapapalaki mo ba yan, Sir Joshua? Okay? Katulad na lamang po na nakalagay po dyan sa ating pong theme po ngayon. Okay? Makikita nyo po dyan, ang sabi po dyan, these pictures may present few of many things that you do, but they only speak of one fact. And that is your heart for the people that God has been entrusting you. Alam niyo mga kapatid, kung makikita niyo po yan, yan po lahat ng ginagawa ng ating mahal na pastor. Actually, kulang pa yan. Wala pa, dati nakikita niyo pa siya dito sa Baptist Lunch, pero makikita niyo po dyan mga kapatid, these pictures may present few of many things that you do, but they only speak of one fact. At ano po yun?
yan yung puso ng ating mahal na pastor para po sa atin na tayo po ay pinagkatiwala po sa kanya. Mga kapatid, hindi po biro ang trabaho ng isang pastor. That's why we've got to appreciate every single thing na tinuturo po sa atin ng ating mahal na pastor. Kaya nga isa po, mga kapatid, isa sa mga dapat po nating tandaan. Okay? Isa sa mga dapat po nating tandaan na bigyang halaga rin po natin sa ating pong buhay is that every time the man of God speaks. Okay? There are a lot of things na ginagawa po ng isang pastor. There are a lot of things na inaasikaso ng isang pastor. But there is one thing na dapat bigyan na po natin ng attention. Yung ibibigay na natin yung pinaka-attention. Alam nyo, totoo po yung sinasabi ng ating mahal na pastor kahapon sa service. Totoo po yun eh. Sabi niya, nagpapasalamat siya sa mga sinasabi natin towards sa kanya. Nagpapasalamat siya sa mga tao na nagsasabi ng yung buhay niya dati sa nagkikwento ng ganyan. But there is, minsan doon po napupunta yung ating attention sa ginagawa ng ating mahal na pastor, doon sa mga nakaraan na ginawa. Pero alam niyo po ba kung saan yung pinakamagandang oras that we will give our undivided attention to the pastor is the time that when he speaks. Para po sa mga ibang members at sa ibang simbahan na nanonood po ngayon, this is not just about Pastor Hill Laurena. Kaya lang po ito ginawa, of course, our pastor is Pastor Hill. Pero kung kayo po ay nasa ibang simbahan at meron po kayong pastor, since na ang pinag-uusapan po natin is Pastor's Appreciation Month, learn to appreciate your pastor by giving your full attention when he speaks. Bakit po? Unang-una sa lahat, kapag ang pastor nagsalita, it's not his opinion. Alam niyo po, isa po yan sa mga pinapasalamatan ko po sa Panginoon. That dito po sa mga area leaders, sa mga preachers po dito sa church, our pastor is always reminding us that every time you speak sa inyong mga tao, you speak sa pulpit, don't give your own opinion. Huwag mong ibibigay ang sarili mong opinyon. Dahil kung ang opinyon ko, maaaring meron kang mas magandang opinyon, maaaring yung sinasabi mong maganda mong opinyon, meron din yung isang tao na magandang opinyon. So, ano pong nangyayari? Walang na-accomplish, wala ka ring matatanggap na blessing. Kaya nga di po ba, sa pasimula ng ating mga programa, lagi po naming tahasang sinasabi po sa inyo na kung opinyon na lang din naman po namin ang mangingibabaw sa programa, ako na po ang magsasabi sa inyo, kami na mismo ang magsasabi sa inyo, huwag na kayong manood ng mga programa natin. But, as long as na ang salita ng Diyos ay nakabukas, kapatid, tandaan nyo, this is not our opinion. Kaya nga yan po isa sa mga pinakamagandang tandaan. Kapag ang man of God ay nagsasalita, when the man of God speaks, you better give your undivided attention. Bakit po? Sapagkat every time the man of God speaks, it's not his opinion, but it is always the wisdom that comes from God. Kaya nga there is a story in the Bible, and I just want to share this with you, brethren. Sapagkat ito po, sabi ko nga po sa inyo, kung maalala nyo, sinabi ko sa inyo sa pasimula, there is one man sa Bible na medyo nag-alangan siya ng konti, but later on, meron namang magandang nangyari. Alright? Now, let's study the life of Naaman. Okay? Naaman, the captain of the host of the king of Syria. Okay? Now, in 2 Kings chapter number 5, verse number 1, okay? Ito po ang storya ni Naaman. Okay, basahin ko lamang po para po makilala natin kung sino si Naaman. Mga kapatid, makinig po kayo ng maigi sapagkat napakaganda po ng pag-uusapan po natin. Ano po ang gagawin po natin? Again, what should we do when the man of God speaks? Kapag nagsalita na ang lingkod ng Diyos, ano ang gagawin ng isang Kristiyano? Okay? Since na pinag-uusapan natin is Pastor's Appreciation Month, kapag tumayo na ang pastor behind the pulpit or every time the man of God speaks,
Ano kaya ang dapat na gawin natin bilang isang Kristiyano? Okay? Now, here is Naaman. 2 Kings chapter 5 verse number 1. Ang sabi po dito ng Bible, now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master, and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor. Okay? Now, as far as the verse is concerned, kapatid, punong-puno ng title si Captain Naaman. Hindi si Captain Marvel, hindi rin si Captain Marvel. Okay? Kalimutan nyo yung mga yan. Hindi ito part ng Avengers. Okay? Si Captain Naaman ay punong-puno. Ang sabi po dyan ng Bible, he was a great man, an honorable man, a mighty man in valor. Minsan makakarinig kayo na man of valor lang. Di mo ba? Pero ito mga kapatid, hindi lang siya basta man of valor, but ang sabi ng Bible, a mighty man in valor. Okay? Pero meron siyang problema. Ang sabi ng Bible, but he was a leper. Yun lang. Yun lang. Sa lahat ng mga titulong nakadikit sa kanya, meron siyang isang problema. May sakit siya. And that is leprosy. Alam niyo po mga kapatid, if you will just relate your life to Naaman, minsan marami nang nakadikit sa ating title, marami na tayong napoposes physically, pero meron tayong isang problema. And our problem is, may sakit tayo. Oops! Not just physically, but spiritually. Okay, sa panahon na ito kapatid, during those time, leprosy is the kind of disease na kung saan wala pang kagamutan. It is very impossible for you na makarecover during those times. Kaya nga naalala niyo yung preaching ng ating mahal na pastor, if I'm not mistaken, Sunday morning, right? Sunday morning? Yeah, Sunday morning. Okay? Sunday morning, tinuro niya yung about the 10 lepers. They stood afar off. Bakit? Kasi madumi sila eh. Yeah? Ito yung klase ng sakit na kung saan hindi mo talaga maipapaliwanag kung paano agagaling. Okay? So, aside from the titles of Naaman, he was a great man, an honorable man, mighty man in valor, but there's just one problem. He was a leper. Now, this is the story of Naaman. A mighty man, an honorable man, but aside from all those great titles that attach to his name, still one of the greatest problems in his life came. Sa lahat ng nakadikit sa kanyang titulo, na nakadikit sa kanyang pangalan, kapatid, meron pa ring isang pinakamatinding problema na dumating sa kanya. And that problem is that he was sick of leprosy. And this sickness is a big deal during those times. Sabi ko nga po sa inyo. But at the end of the story of Naaman, you can see that even though he had this great problem, Naaman survived. Okay? Now, kaya ko po ito sinasabi sa inyo mga kapatid. Okay? That's a bonus, di naman siya nakikinig, so okay lang. Pa-English pa ako dito. Dili ka naman pala nakikinig, bay. Ay, sus ka talaga. Sinsya na, disturbo ka ata. Kidding aside. Pa-English pa tayo dito. Di naman pala nakikinig. Okay. Ha? Walang pakiramdam. Alright, anyways. Okay? Kaya ako po ito sinasabi yung storya ni Naaman. Kasi minsan sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, even though, nakakapunta na tayo sa church and everything, kilala natin ang Panginoon. But there are still a lot of times that when we possess something in our life, di ba? Kapag may napopossess tayo sa buhay po natin, parang wala na tayong pakialam. Di ba? Parang nasasanay. Kaya nga sabi ng ating mahal na pastor kahapon, di ba? Parang yung passiveness dumarating na sa buhay po natin. Yung pagiging passive natin bilang isang Kristiyano, dumarating na po yun. Bakit? I have this, I have that. I have those things, so I don't need anything na. Di ba? Ganyan po minsan na nangyayari. Pero alam nyo po,
Diyan po pumapasok yung pamamaraan ng dyablo para ikaw ay maging passive. Bakit? Kasi when you have these things, there will come a time na merong malaking pangyayari sa buhay mo na baka wala ka ng pakialam kapag ang lingkod ng Diyos ay nagsalita na. Di ba? Diyan minsan lumalabas yung pagkakataon na, ay, pastor, depende naman yan. Yan. Diyan lumalabas po yan eh. Eh, pastor, ba't naman ako? I have this, pero kaya ko namang maglingkod sa Panginoon. But, you didn't know, meron kang isang kapatid na sakit na kung saan darating din sa punto ng buhay mo na pag na-encounter mo yung sakit na yon, sa isang persona ka na lang lalapit, and that is the man of God. Now, when you came to the man of God, when the man of God speaks, ano ang gagawin mo? Number 1, when the man of God speaks, listen to it. Pakinggan mo, kapatid. Pakinggan mo. Okay? Now, in this verse, dito po natin makikita na si Naaman what Naaman did to survive the problem ay ito po ang kanyang ginawa. Unang-una, para ma-survive mo ang problema mo spiritually or ano man yung problema mo, makinig ka kapag ang lingkod ng Diyos ay nagsalita. When the man of God speaks, listen to it. Okay? In verse number 10, okay? Ito po ang kanyang nilapitan. Okay? Meron na siyang nilapitan dahil nga he was sick of leprosy. Isa na lang ang kailangan niyang lapitan at yan ay ang lingkod ng Diyos sa pangalan ni Elisha. Alright? Now, si Elisha, siya po ang nilapitan ni Naaman dahil alam ni Naaman that Elisha was a messenger sent by God. In verse number 10, ang sabi po ng Bible, in the book of 2 Kings chapter 5, and Elisha sent a messenger. Okay? Nagpadala po si Elisha ng messenger unto him kay Naaman po, saying, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh come again to thee, and thou shalt be clean. That is the instruction of the man of God to Naaman. Okay? Ang sabi ni Naaman ngayon, dahil nga ito na ngayon ay meron ng sakit si Naaman. Okay? Ang sabi ng lingkod ng Diyos sa pangalan ni Elisha, nagpadala siya ng messenger to Naaman at ang sabi ni Elisha, pumunta siya sa Jordan River 7 times, mag-wash siya doon. Okay? 7 times, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh come again to thee, and thou shalt be clean. That is the instruction of Elisha to Naaman. Alright? Now, instead of Naaman listening to the instruction of the man of God, ito po ang nangyari kay Naaman. Ang nangyari kay Kapitan, in verse number 11, ang sabi ng Bible, but Naaman was wroth. Ano pong ibig sabihin ng wroth? Ang ibig sabihin po ng wroth, wala na pong iba kundi angry. Nagalit. Okay? Again, tandaan nyo, sino ang pumunta kay Elisha? Sino ang nanghingi ng tulong? It is the captain, Naaman himself. Okay? Now, when the man of God speaks, instead na makinig, nagalit siya. Now, ang sabi po dito ng Bible in verse number 11, but Naaman was wroth and went away. Umalis. Familiar? Familiar ba? Ha? Familiar ba sa mga members? Ha? Na-open ba? Na-open. But Naaman was wroth and went away and said, behold, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and strike his hand over the place and recover the leper. Okay? Now, this is the problem of anyone. Just like Naaman, instead of listening, nagalit pa. Okay? Instead of listening, nagalit pa siya. Bakit po? Because he expects something that didn't happen. Yan po isa sa mga tatandaan po natin. Since that you came to the man of God, don't expect that the result of it is the result that you want. Okay.
Tagalogin natin kasi dili talaga siya nakikinig sa akin. Okay. Kaya sumasala rin ang buhay niya. Ganito po yan, mga kapatid. Ito po ang problema. Marami po tayong merong ganitong problema. If we will just be honest to ourselves, brethren, every time, di na nakatisi dyan, every time na tayo po ay lalapit sa ating pastor, let us always make sure na tayo po ay makikinig. Okay? Every time, dapat di mo na kinalabit eh. Every time that you came to your pastor, always make sure that when the man of God speaks, you should listen first. Huwag kang lalapit na pagsabi mo, pastor, ito po ang aking problema. Ito po. Inilatag mo lahat ng problema mo. Nung paghinga ng pastor para magsalita, alam mo kapatid, ang sabi mo agad, yan nga po yung sinasabi ko, pastor. Actually, pastor, hindi tayo nagkakalayo ng naiisip. Alam mo, parehas tayo ng isip. Diba? Wala pa, hindi, wala pa sinasabi, pastor. Pero alam niyo po, yan po ang pinaka-problema po natin minsan eh. Kapag nagsalita na ang pastor, lumapit tayo sa pastor, nakinig tayo ng sinasabi ng ating mahal, dahil hindi natin pinakinggan, ang nangyari ngayon, na-offend pa tayo. Sounds familiar? Diba? Na-offend pa tayo. Pero bakit po mga kapatid? Because may ini-expect ka na hindi mo narinig or hindi mo nakuha. Kapatid, kapag pumunta ka sa doktor para magpa-check up, asahan mo na ang nasa isip mo, sana wala akong sakit. Sana hindi ito yung iniisip kong sakit. Pagpunta mo ngayon sa doktor, nagpa-check up ka, nagpa-x-ray ka, walang laman yung katawan mo. Sinabi sa'yo ngayon ng doktor, yung totoo mong kalagayan. Kapag nagalit ka sa doktor, sino pa ang kakampi mo? Di ba? Paano ka gagaling? Kaya ka nga lumapit sa doktor para magpa-check up at malaman ang totoo mong kalagayan. Kung kakalabanin mo ang doktor, kapatid, kanino ka pupunta? Sa albularyo. Kanino ka pupunta para malaman yung totoo mong kalagayan? Di ba? Physically lang po yung tinutukoy ko. How about the most important thing? Your spiritual life. You admit to yourself na meron kang problema and alam mo na ang solusyon lang ay makipag-usap sa pastor. Lumapit sa man of God. Now when you came to the man of God and when the man of God speaks, you better listen. You better listen. At kapag nakinig ka, kapatid, kapag nakinig ka, always expect na hindi mo makukuha yung gusto mong resulta. Bakit? Kasi kapag tayo po ay lumapit sa lingkod ng Diyos, asahan po natin, ang isa sa mga bagay rather, na pinakagagawin po natin is to put aside those things na alam mo. Bakit? Nandoon ka ngayon sa isang sitwasyon na nangangailangan ka ng tulong ng lingkod ng Diyos. Kaya nga kapag ang lingkod ng Diyos na ay nagsalita, makinig ka muna. Pakinggan mo muna. Yan ang isa sa mga pinakauna mong gagawin. When the man of God speaks, you listen. When you came to the man of God, bakit napakahalaga po ito? Because when you came to the man of God, the will of God should manifest in you. Alam niyo po, pasensya na sa mga hindi na nakaranas nito. Kami ang huli, counseling. Kami ang huling nagkaroon ng subject na counseling. Pasensya na kayo sa mga Bible School student na sumunod 2021 pataas. Sorry. Wala na kayong ganito. Okay? Counseling, naalala ko po yan. Tinuturo po yan sa amin ng aming inggitin ko lang kayo. Si pastor po mismo teacher namin dyan. Sensya na talaga. Okay? Alam niyo po, napakaganda po ng isa po sa mga pinaka-paborito kong sinabi doon ng ating mahal na pastor. Kapag nag-counsel ka, hayaan mo na mag-manifest ang kadakilaan ng Diyos. Dapat Diyos ang manalo. Dapat hindi yung isa mong kinounsel at yung isa mong kinounsel at ikaw. No. Dapat walang mananalo sa inyo. Dapat ang mananalo sa inyo, Diyos. Kasi pag Diyos ang nanalo sa usapin, okay? Kapag Diyos ang nanalo sa usapin, magmamanifest na yung will ng Diyos, yung kagustuhan ng Diyos.
na mangyari sa buhay ng bawat isa. Kaya nga, napakahalaga that when the man of God speaks, you should listen to it. Because the will of God should manifest in your life. Kapag hindi ka nakinig, kapatid, paglabas mo sa pinto ng opisina o saan ka man nakipag-usap sa pastor, sabihin man natin sa telepono, kapag binaba mo ang telepono or lumabas ka sa pinto, anong mangyayari? Will the will of God makikita na sa'yo? Walang makikita. Bakit po? Saan tayo nagka-problema? Hindi tayo nakinig. Now, for us to appreciate what our pastor is doing for us by the grace of God, you should listen to it. When he speaks, you should listen to it. Kapag nagsalita na ang ating pastor, kapag nagsalita na ang lingkod ng Diyos, kapatid, makinig ka. Bakit? Sapagkat napakahalaga na mag-manifest ang will ng Diyos. When you came to the man of God, and when he speaks, and you listen to it, the will of God will manifest in you. Now, secondly, when the man of God speaks, number 1, listen to it. Number 2, don't complain. Medyo mabigat-bigat ng konti yung mga puntos natin. Okay? Don't complain. Verse number 12 of 2 Kings chapter 5. Verse number 12. Ito po ang sabi. Again, the story goes like this. Si Naaman may sakit, lumapit kay Elisha, may mensahe si Elisha na kailangan niya, saan siya pupunta? Jordan River. That is the river na pinapapunta siya ng lingkod ng Diyos. Ang problema, di nakinig. Pangalawa, nag-complain pa, kapatid. Ito ang kanyang complaint. Verse number 12, are not Abana and Pharpar river of Damascus better than all the waters of Israel? Galing, no? Talagang nag-complain pa talaga siya, no? Are not Abana and Pharpar rivers of Damascus better than all the waters of Israel? May I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a rage. Kapatid, galit na. Alam nyo talagang, noon pa man talagang may na-open na tama sa mga lingkod ng Diyos. Ano? Kaya ano sinasabi? Aalis na lang ako ng simbahan, pastor. Ayaw mo naman ako pagbigyan ba? Ako'y alis na lang. Na-open ako sa sinabi mo. Diba? Noon pa man, kita nyo mga kapatid, sabi ko sa inyo, paniwalaan natin si Paring Solomon. Matalino pa yan. There is nothing new under the sun. Diba? Noon pa, may na-open na at may nagagalit na sa pastor. Diba? May nagagalit na sa messenger ng Diyos, sa mouthpiece ng Diyos. Diba? May nagagalit na. Ito ang sabi dyan. Sabi ni Elisha, Kapitan, pinadala ko si kagawad mo. Kapitan, pumunta ka sa Jordan River. Doon ka maligo. Ilubog mo ang sarili mo doon 7 times. Yung flesh mo, babalik sa normal and you will be clean. Ang sagot ni Kapitan, hindi ba mayroon dalawa? Yung Abana and Pharpar rivers of Damascus. Di ba mas malinis yon? Di ba mas maganda yon? Sa lahat ng rivers o sa lahat ng waters of Israel, bakit hindi na lang ako doon pumunta? At doon ako maghugas. Sigurado ko naman, mas malinis yun. Kung may infection pa doon sa Jordan River, ang tanong, kapatid, again, sabi ko nga po, pag lumapit ka sa lingkod ng Diyos, asahan mo na ang will ng Diyos ang binibigay sa'yo. It's not the will of the man of God anymore. It is the will of God. Mamaya may sasabihin po ko sa inyong cycle. Diba? It is not the opinion of the man of God. It is the wisdom that comes from God. That's why when the man of God speaks, unang-unang gagawin mo, you better listen to it. Secondly, don't complain. Huwag kang mag-complain. Kapatid, again, sabi ko nga po, Nayhana, magandang hapon sa'yo. Kaya huwag kang mag-complain. Kasi sabi ko nga po sa inyo, maaaring meron kang gustong mangyari na hindi pwedeng mangyari. Bakit? Kapatid, ikaw ang nangangailangan. Diba? Ikaw ang nangangailangan. Kaya ka lumapit, meron kang kailangan. Pag binigay ang kailangan mo, huwag kang magreklamo.
Kasi maaaring iyan ang solusyon na makakagamot sa problema mo. Di ba? That's why there are a lot of Christians nowadays that didn't grow or hindi sila lumalago sa kanilang Kristiyanong buhay sapagkat they are not admitting na meron silang problema na ang solusyon ay naibigay na ng pastor. Pero dahil meron silang gustong mangyari at gusto nilang gamutin ang kanilang spiritual na kalagayan, ano ang nangyayari ngayon? Every time the man of God speaks, sadly, they are always complaining. Di mo ba? It is very familiar to us. Walang exempted. Lahat tayo dito, mga kapatid. There are a lot of times na nangyayari po sa buhay po natin ito. Nakaupo na tayo sa auditorium, nakikinig na tayo sa pastor, pero habang tayo nakaupo doon, at the back of our head, maring baka may ibang solusyon naman, pastor. Baka, pastor, pwede naman ganito. Baka, pastor, kung ako'y pupunta sa ganito. Tingnan niyo po. Let me give you a very, very exact illustration. Exact illustration. Nagpa-counsel ka sa pastor. Lumapit ka sa pastor. Pagkatapos mo lumapit sa pastor, lumapit ka sa kaibigan mo. Diba? Pagkatapos mo magpa-counsel sa pastor, anong sabi? Sino ang unang-una mong chinat? Gigil mo ko eh. Sino ang unang-una mong minessage? Alam mo, ito yung sabi ni pastor. Ito daw yung dapat kong gawin. Dapat daw ganito. Dapat daw iwasan na kita. Tama ba? Tama. Akalain mo, itinanong mo sa kaibigan mong may problema spiritual kung tama yung sinabi ng pastor. Diba? Exact illustration. Lahat tayo nagagawa po natin yan. But since that we are on this topic, to appreciate what our pastor is doing for us or what your pastor is doing for you, you better not complain when he speaks. The ways that the man of God gives to us is the ways that comes from God. Yung pamamaraan. Kaya nga po kailangan na hindi tayo mag-complain. Kasi yung pamamaraan na ibinibigay sa atin ng lingkod ng Diyos, hindi niya yun pamamaraan. Pamamaraan yun ng Diyos. Diba? Pamamaraan po yun ng Diyos. That is why, brethren, when the man of God speaks, don't complain because the pastor is not giving his opinion to us, but the pastor is always giving the wisdom of God para po sa atin. Wisdom ng Diyos ang binibigay po sa atin. Okay, ito yung kailangan mong gawin. Para ikaw ay patuloy na lumago, kapatid, ito ang kailangan mong gawin. Kapatid, para masolusyonan mo ang problema mo, pamilya or individual, ito ang kailangan mong gawin. Ano ang sabi ng Bible? Magbubuklat siya ng Bible. Di mo ba? Kaya nga lagi po, kung kayo po ay familiar, lagi po tayo nakaka-encounter every time our pastor speaks to us, laging nakabukas ang salita ng Diyos. Lagi siyang merong, kung kayo man po ay nakakausap nyo sa via phone, lagi siyang merong verses na ibinibigay or principle to ponder that comes from the Word of God. Bakit po? Sapagkat yung ways, yung pamamaraan na ibinibigay niya po sa atin, it's not His ways, but it is always the ways of God. Di mo ba? Laging pamamaraan ng Diyos. The words that comes from the man of God is always coming from God. Yung salita na nanggagaling sa lingkod ng Diyos, hindi niya rin yan salita, kundi yan ay salita pa rin na nanggaling sa Diyos. That is a God-given counsel for us. Kaya nga, kapag ang pastor, ang lingkod ng Diyos ay nagsalita na, kapatid, huwag ka nang mag-complain. Because every time He speaks, every time He gives you ways, that is not His ways, that is not His word, it is the counsel that comes from God. Bakit po? Mismo ang lingkod ng Diyos, mismo ang pastor ay naniniwala sa verse that there are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Sa dulo, at the end pa din, kapatid, it is always the counsel of the Lord that will stand. Kaya nga,
Ang binibigay sa atin ng pastor is not his ways, it's not his word, but it is the counsel that comes from God. Bakit? Because in the end, it is the counsel of the Lord that will stand, and that should stand in your life. Kaya nga kapatid, tingnan niyo po, dito sa storya ni Naaman, sabi ni Elisha, sa kanya, Jordan River is the best river na ibibigay ko sa iyo. That is my counsel as the man of God. That comes from God. Iyan, Jordan River. Hindi. Merong Abana, merong Parpar, na rivers of Damascus. At ito ay better than all the waters of Israel. But mind you, brethren, hindi yun ang wisdom na nanggagaling sa Diyos. That is yours. Sa'yo yun. Pamamaraan mo yun. But again, when the man of God speaks, don't complain. Kasi yung binibigay sa ating pamamaraan ay pamamaraan ng Diyos. Sometimes, kung bakit hindi po tayo lumalago sa ating Kristiyano pong buhay, because all we wanted every time, brethren, ang gusto lamang po nating mangyari, yung pamamaraan natin. Pero again, kapag lumapit ka sa pastor, lumapit ka sa man of God, huwag ka na mag-complain. Don't complain. Don't complain. Bakit? Dahil yung pamamaraan ng pastor, hindi niya rin yan pamamaraan. Pamamaraan niya ng Diyos. So number 1, listen to it. Number 2, don't complain. And instead of complaining, number 3, do it. Do it. When the man of God speaks, listen to it. Don't complain. Do it. 3 points, kapatid, in order for us to appreciate. Alam niyo po, ito lang, maisingit ko lang muna bago ko ituloy yung last point. Maisingit ko lang. In order for you to appreciate something, you better do something. Di ba? Ulitin ko po, in order for you to appreciate something, you better do something. Okay? In order for you to appreciate someone, tingnan mo, kailangan mo gumawa ng isang pamamaraan para ma-appreciate mo yung tao na yun. Halimbawa, sa mga nagsasabing matatagal nyo na pong kasama ang ating mahal na pastor, ano po ang ginagawa po ninyo para mas lalo nyo pang ma-appreciate yung ginagawa ng ating pastor? Alam nyo, si pastor, kasama ko na talaga yan. Talagang yung unang posting itinayo, yung unang bakal na binend, kasama ko na ang ating mahal na pastor. Groundbreaking pa lang, kasama ko na ang ating mahal na pastor. Ang tanong, kapatid, ano ang ginagawa mo para ma-appreciate mo ang ginagawa ng ating pastor? Kailangan meron kang gawin eh. Appreciation is not just only recognizing or ano ba yung reminiscing, tama ba ako doon? Alalahanin, di ba? Reminiscence. Si Joshua po yun, si Joshua po. Alalahanin, it's not just about yung throwback Thursday ko, no? Yun na lang. Para makarelate sila lahat. It's not just about posing the old pictures of Pastor Hill, posing those things about Pastor Hill. It's not that about that. Para mas lalo mong ma-appreciate, dapat meron kang gawin. Okay, ngayon. Nandito tayo ngayon sa Pastor's Appreciation Month. Para mas ma-appreciate mo pa yung ginagawa ng pastor mo para sa'yo, kailangan may gawin ka. Ano ngayon yung gagawin mo? Kapag siya'y nagsalita, makinig ka. Kapag siya'y nagsalita, huwag kang mag-complain. Kapag siya'y magsalita, gawin mo yung kanyang sinasabi. Those 3 things, brethren, these 3 things, ito ang tanging pamamaraan para mas lalo mong ma-appreciate yung ginagawa sa'yo ng iyong pastor. Okay? Now, punta tayo dito. Do it. Okay? When the man of God speaks, do it. Just do what the man of God says, then blessings will follow. Punta tayo ngayon sa pagpapala na ni Kapitan. Okay? Ang dami pang pasikot-sikot ni Kapitan. Susunod lang din pala. Okay? Verse number 13. Okay. Verse number 13. Sabi ng Bible, and his servants came near and spake unto him and said, my father, if the prophet
had bid thee to do some great things, wouldest thou not have done it? Diba? Tingnan mo yung mga buti pa yung mga servants ni Kapitan. Naniwala na kaagad. Sabi po nila in verse number 13, kung yung prophet ng Diyos ay sinabi, ito yung gawin mo, at ikaw ay gagaling. Ang sabi nila kay Kapitan, Kapitan, bakit hindi mo kaya gawin? Yeah? Bakit hindi mo kaya gawin? How much rather than when he saith to thee, wash and be clean. Di ba? Kasi alam niyo mga kapatid, simple lang naman yung pinapagawa ni Prophet Elisha kay Naaman, simple lang. Wash and be clean. Si Naaman, ang dami pang gustong gawin. Gusto niya pa mamili siya siguro masyadong malamig yung tubig sa Jordan River, no? Gusto niya siguro medyo maligam-gam lang ba? Ganyan lang gusto niya. Medyo hot spring, yung umuusok-usok pa. Baka yun ang gusto niya Ang dami niya naiisip na pamamaraan. Ang dami niya pang sinasabi. Simple lang naman ang sinasabi ni Elisha. Wash. Simple lang naman ang sinasabi ni Elisha. Wash and be clean. You should wash and be clean, brother. Wash and be clean. Yun lang. That's the simple instruction from the man of God. Kaya nga yan ang sabi ng mga servants ni Captain Naaman, Kapitan, gawin mo na lang. Simple lang naman Ang sabi lang wash and be clean. How much rather than when he saith to thee, wash and be clean. Verse number 14. Eto na. Sumunod na. Pagkatapos ng paikot-ikot ni Kapitan. Verse number 14. Susunod lang din pala siya. Sabi niya, Then went he down and dipped himself 7 times in Jordan. Okay? According to the saying of the man of God. Kita? Susunod ka din pala, Kapitan Pinaabot mo pa ng eleksyon According to the saying of the man of God, eto na ang kasunod. Dahil sumunod na siya, and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Kita mo? Pagkatapos ng ilang prosesyon, susunod ka din naman pala. Tignan nyo kapatid, minsan, see the results when Naaman obeyed what the man of God says. Gumaling. Yan ang pinaka dapat po ninyong tatanda. When the man of God speaks, just do it. Sabi nga ng Nike, just do it. Diba? Bakit kapag Nike yung nagsasabi, bumibili ka kaagad? Pero kapag lingkod na ng Diyos ang nagsasabi, parang pahirapan pa. Diba? Alam niyo mga kapatid, that is why there are a lot of Christians nowadays ang hindi talaga lumalago sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Bakit po? Hindi kasi natin ginagawa Oops! Iba yung susubukan mo sa gagawin mo. Iba yun. Wag tayong mga kapatid, wag tayong masanay na kapag sinabi ng ating pastor, sinabi ng lingkod ng Diyos sa atin, ito ang kailangan mong gawin. Wag natin sabihin, sige po pastor, susubukan ko po yan. No. Wag mong subukan. Gawin mo. Gawin mo. Bakit? The cycle goes like this. Kapag tayo ay lumapit sa man of God, you go to the man of God. Ito yung cycle Ito po yung cycle. You go to the man of God, the man of God will go to God. God will reveal the answer to his man. Then the man of God will tell you what to do. And when that time comes, the only thing that you should do is to do it. Okay, ulitin ko po. You go to the man of God. When problems arise in your life, okay, you go to the man of God. The man of God will go to God. God will reveal the answer to his man. And then the man of God will
tell you what to do. And the only thing that you should do is to obey it. That is the only thing that you should do. Kapatid, sundin mo lang. Kapag ang man of God ay nagsalita na at nagsalita na siya, makinig ka. Listen to it. When the man of God speaks, listen to it. Don't complain and do it. Don't forget that God gave us a man according to His heart. Yan po ang sabi dyan po sa ating key text, key verse na ginagamit. In the book of Jeremiah chapter number 3 verse number 15. And I will give you pastors according to my heart. There is nothing that the man of God will give us that can ruin our lives. Kapatid, yan po ang tatandaan nyo. Walang ibibigay sa atin ang ating pastor na ikasisira ng buhay po natin. That's why when the man of God speaks, you should listen to it, don't complain, and then do it. In order for you to appreciate what our pastor is doing for us, do something. Anong kailangan mong gawin? Sa tuwing siya ay tatayo sa pulpito, sa tuwing siya ay tatayo behind the pulpit of God, the only thing that you should do is to give your undivided attention to what he is saying. Listen to it. Don't complain. And then do it. Brethren, that is how we appreciate our pastor. Sa mga taga-ibang simbahan, kapatid, hindi lang po ito basta tinutukoy namin ang aming mahal na pastor. Kung kayo ay may pastor din, gawin nyo rin po ito. Gawin nyo rin po ito. Nakita nyo na sa storya ni Naaman, sa storya ni Kapitan, it doesn't matter. Honorable ka man, great man ka man, mighty man in valor ka man, sige na. Lahat na nasa iyo. Lahat na ng titulo nasa iyo na. Okay? Pero tatandaan mo, there will come a time that in your life na meron darating na problema. At kapag dumating yan, when the man of God speaks, makinig ka, huwag ka magreklamo at gawin mo na lang. Okay? Again, para po sa mga members ng Christian Bible Baptist Church, Christian Soldiers Impact, that's how we appreciate our pastor. Okay? So I hope, brethren, I've been a blessing po sa inyo ngayong pong tanghali po na ito. Po, again, maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay sa ating pong programa. Again, this is the month na ina-appreciate po natin ang ating mahal na pastor. And again, ay pasalamatan po natin ang lahat ng ginagawa po ng ating mahal na pastor para po sa atin. Alright? So, hanggang dyan lang po muna tayo dahil inabot na po tayo ng ating pong oras. And once again, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na nakasama ko po kayo ngayon pong tanghali. Alright? So, wag po ninyong kakalimutan ang mga susunod na programa sa area programs man yan or sa ating po mga church programs at abangan nyo ang night vibes natin mamaya. Alright? So, again, brethren, God bless you all. And on top of all this, all we can say is, to God be all the glory. Sinful man in need of redemption, hopeless, helpless, sinner lost. But the Alpha and Omega brought the answer to the cross. And that's where one day I found him. Sin no longer left a stain. To this day it is a holy, perfect plan. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to His lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at Him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is the perfect plan. He saw me way back yonder in Eden when I needed saving grace. And this heart that loves Him dearly, that is what He sees today. Down through the years I found Him faithful
think I'll trust him on and on, for his man will lead his children safely home. God handled it all. My God fixed it all. His plan was great. Mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to his lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. When I saw the beginning, I was looking at him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. God handled it all. It was and is a perfect plan.